Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa sa inyo. Amen. Sino po ang blessed? Amen. Magsabi pong praise Jesus. Amen. Long time no see po. I think for this year, 2025, first time ko pong mag 6 o'clock. Dahil nagkaroon po ako ng problema nung mga past months. But anyway, ay na-miss ko po kayo. Pero siguro nga luwaki kayo at yun na rin naman yan. Praise the Lord. Nasa pag-aaral po tayo ng living in the last hour. And we believe, kung sinabi po ng mga apostles 2,000 years ago, na malapit nang dumating ang Lord, think about this, how much more today after 2,000 years? Anytime pwede pong mag-rapture. That is why we need to learn to be warned and kung paano tayo mabuhay in this last hour. Nag-start po ang last days since the day of Pentecost na nabaptize po ng Holy Spirit ang mga apostles kasi sabi ni Peter, he quoted from Joel chapter 2, "In the last days I will pour out my Spirit." Answering the people na sabi nila na sila ay nakainom. Pero sinasabi ni Peter doon, nag-start na ang last days. At napakarami na po yung prophecies na natupad. Especially during this time po sa atin, in this sa nakalipas na 19th century, ang pinakamatinding, isa sa pinakamatinding sign of prophecy na fulfill ay yung pong 1948, na for 2,000 years, walang bansang Israel. Kung hindi ka Kristiyano, hindi mo alam anong ang Israel. Sino yung mga Hudyong yan? Bakit alam po natin yung iba, yung mga Sumerians o ano pang lahi, na wala na po yan, naging extinct, hindi na naibalik. Pero ang Israel, after 2,000 years, sinabi po ng Panginoon, ibabalik niya. True enough, bumalik at binuo po ng Lord muli ho. And have you ever wondered why napakalit lang po ng Israel, no? Parang Luzon lang po siya. Pero yung mahiganting bansa, just like Iran, Iraq, Syria, ang nakapalibot po sa kanila na napakalalaki, bakit inaatake ang Israel? At almost the nations around the world ay galit sa Israel. It is because ang Israel ay merong tunay na Diyos. Think about this. Ang daming mga Diyosan na kinikilala sa buong mundo. Bakit nandiyan po sina Allah, sina Buddha, Confucius, ang mga taga-India, mga Hindus, umaabot po ng more than 2 million ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero bakit si Kristo lang ang kinamumuhian? Simply because si Kristo lang ang tunay na Diyos. Wala na pong iba. Kaya nga po, ang pag-upo nyo po dito, pagpunta nyo sa Calvary Temple, hindi po sayang yan. Ang sinasamba po natin dito ay tunay na Diyos. At malapit na po siyang dumating. And that is why we need to renew our mind. Let us be reminded once again na kahit pinagpapala ka dito, ang ganda ng karir mo, meron kang bagong bahay, bagong kasal ka, meron kang bagong sasakyan, you are well off po ngayon dito, but do not set your hearts, your minds on things of earth. But we need to set our minds on things above. Dahil sabi ng Bible, we are citizens of heaven. Pansamantala lang pong buhay po natin dito. Since we are living in the last of the last days, meaning the last hour, mga ilang oras na lang po ito, at darating na po ang ating Panginoon, na pag-aralan po natin, na we need to wake up from our slumber. Marami pong mga Kristiyano tulog po, walang ginagawa. At ayaw po ng Panginoon yun. Sa Bible po, even in the book of Proverbs, at mamaya po pa mga pinag-uusapan po natin, na ang pagiging tamad ay isang masamang gawain.
Manos na akong pinggan po tayo. Isa pong masamang gawain ng pagiging tamad. Wala pong lingkod ng Diyos from Genesis to Revelation na mga tamad. Amen. Pero yan, tamad na kung magluto, papagrab na kayo. Or mumunta na kayo king aliwaliwang. Dami pong kainan po ngayon. But kung ikaw ay natutulog, I hope na gising na ho tayo sa katotohanan ito na kailangan po na magising tayo, ang ating puso dapat po lagi nating bantayan. Proverbs 4:23, ang sabi po doon, above all else, guard your heart. No, because everything you do flows from it. Sa NLT po, for it directs the course of your life. Wala tayong ibang unang binabantayan, hindi yung kapitbahay mo, hindi si pastor, hindi yung kapwa mo ang binabantayan mo. Ang una mong binabantayan dapat ang kalagayan ng puso mo. Kamusta ang puso mo? Yan ba ay devoted pa sa Lord? O mas mahalaga na ang pera sa iyo? Mas mahalaga ng trabaho sa iyo? Mas mahalaga na ang ibang bagay sa iyo? Kamusta po ang puso nyo? Bakit po kayo nandito? Talaga ho bang gusto nyong magpasalamat sa Diyos? O dahil naging routine nyo na lang, parang ritual na lang, na parang dati ka rin Catholic na kailangan kong magsimba para milaw ko kasalanan. Kaya rin kung milaw ko kasalanan, pwede na ako naman magkasala. Elia Makanita Lamaran. Lahat tayo dapat Kristiyano araw-araw. Amen. 24/7. Dahil ang tunay na Kristiyano ay born again. Kung born again ka, namumuhay ka patungkol o para kay Kristo. Amen. Then the second Sunday na pag-usapan po natin, be prepared at all times. Ito po yung parable of the 10 virgins, 5 were wise and 5 were foolish. Hindi po sila naghanda. Yung wise po, nag-extra effort po sila, nagdala po sila ng extra oil para hanggang dumating yung bridegroom ay umiilaw ang kanilang lampara. Ang sabi ng Lord, tayo ay ang ilaw ng sanlibutan ito. Kamusta po ang ilaw nyo, ang lampara nyo? Mailaw pa ho ba yan? Meron pa abang oil o aandap na? Sabi po ng Revelations, to awaken what is about to die. Pwede pong mamatay ang born-again spirit mo kung hindi mo ito inaalagaan. And that is why we need to be filled with the Holy Spirit every day para po nakaprepare tayo. Yun lamang pong puspos ng banal na Espiritu, siya lamang po ang maisasama sa rapture. I tell you, wag niyo na pong wag po kayong mangarap na ay kakayanin ko tribulation. Basahin niyo po yung Book of Revelations. Ang lahat po ng mga plague doon na galing po, pinadala ng Diyos. Hindi po tulad ngayon, gawa-gawa po ng tao yung iba't ibang plague po ngayon dahil po sa kagawan ng tao. Pero yung plagues, mga plagues po, 7 plagues, ay the Book of Revelation, hindi pa nangyari at hindi na mauulit pa. Isang plague, 1/3 and 1/4 of the population, 1/3 of the population namatay. Kung ngayon po darating ang Lord, ano po ang 1/3 po ng 8 billion, almost, more than 2 billion ang mamamatay sa isang plague. Matindi po ito. Matindi po ito, kaya nga po, kailangan po nating maging preparado at all times para pag nag-rapture po, hindi tayo maiwan. And rapture is imminent. Anytime pwede po siyang mangyari. Kung nag-aaral po kayo sa akin sa eschatology or study of end times, iba ang rapture, iba yung second coming. Ang second coming after po ng Great Tribulation, ng 7 years tribulation, bababa si Kristo, kasama na ho tayo with these angels and saints. So nakikita nyo sa mga awit po natin, tama pong doktrina yon. With these angels and saints, tayo po yung mga saints. After na ma-rapture po, reward po ng Lord in heaven, tayo po ay bababa dito for a millennial reign. Anyway, ayoko na pong haba po yung pag nagbukas po muli ng pag-aaral patungkol sa end times, mag-enroll na lang po kayo. And just last week, pinag-usapan po natin, be faithful by being fruitful. Ito po yung parable of the talents.
Yung isa binigyan po ng 5 talent or 5 bags of gold, 2 and 1. Yung dalawa, naging tapat po sila. Sinabi po ng Lord, well done, thou, ano po sabi? The good and faithful servant. In the Bible, ang definition po, one of the important definitions of being good and faithful ay yung pong nagiging mabunga ang iyong buhay. Nung sinabi niya, Master, eto po, binigyan niyo ako 5, yung isa, binigyan niyo ako 2, eto po, nagdoble. Well done, thou good and faithful servant. Bakit sinabi po ng Master yon o ng Panginoon? It is because yung pinagkatiwala po ng Panginoon sa kanila ay nagkaroon ng bunga, nagkaroon ng saysay. Nagbubunga ho ba tayo? I think alam niyo po kung hindi kayo absent last week, lahat ng mga sanga o puno na hindi nagbubunga ay tinatapon, pinuputol at tinatapon sa dagat-dagatang apoy. Kaya po there is no such thing as once saved, always saved in the Bible. That is a demonic doctrine. Napansin niyo po yan, very short phrase, once saved, always saved. Pero ni minsan hindi natin mabasa sa Bible. Ang mababasa mo, he who stands firm until the end will be saved. Magpatuloy kayo, sabi mismo ni Apostle Paul, work hard. No, your salvation with fear and trembling. But it doesn't mean that we are saved by doing good works. No, mamaya po, bibigyan ko po ng diin ito. But, kamusta po? Nagbubunga ho ba tayo? Lalo na ng kaluluwa? Because kung tunay po tayong born-again Christian, hindi pwedeng hindi mo ipagsabi si Kristo kung naranasan mo si Kristo sa iyong buhay. Kung naranasan mo yung transformation, kung naranasan po natin yung pagbabago sa ating buhay, hindi pwedeng hindi mo ibahagi yung naranasan mo kay Kristo. The reason why baka hindi nyo sinishare si Kristo, baka hindi talaga kayo sold out. Pag hindi kayo sold out, wala pong papasok ng langit na hindi po sold out. Yung bang, ewan ko, kaya kung tatanungin ko po kayo ngayon, sino sa inyo ang handa kapag dumating na si Kristo ngayon? Amen. I hope lahat po tayo. I always pray for you every day. Lord, ala ka pong lalakwan kaya kami taga Calvary Temple. Grace mo bakit ligtas kami, Ginoo. Ala ka pong lalakwan. But if I will ask you a question tonight, if Jesus will return by next month or next week, kung darating po na ang Lord next week, ano ang inyong gagawin sa mga nananatili pang araw? Kung sinasabi nyo, Pastor, gagawin ko, araw-araw na ako mananalangin. Gagawin ko, magdi-devotion na ako, mag-attend na ako. Kasi hindi na ako mag-absent ng gawain ng church. Ibig sabihin, kapatid, kung darating ang Lord ngayon, maiwan ka. Kung tunay kang handa, ang sasabihin mo lang, ito po yung lagi kong sinasabi, kung ano ang ginagawa ko dati, yun pa rin ang gagawin ko. Kasi po dapat ginagawa natin ang mga tama na pinapagawa ng Lord habang tayo ay naghihintay. Kasi hindi mo maririnig yung, next week darating ng Lord, or sa next month darating ng Lord. Wala pong ganun sa Bible. No one knows the day or the hour of the coming of the Son of Man. Kaya nga po dapat araw-araw lagi tayong handa. We plan for our lives, especially sa ministry ng Lord, as if mabubuhay pa tayo ng 100 years, but we live with a life na parang ito na ang last day po natin. Nakuha niyo ho ba yun? Sa pagpaplano ng buhay po natin para po hindi pa darating ang Lord. Pero sa puso mo, yung buhay mo, dapat nakahanda na parang ngayon na darating ang Panginoon para lagi tayong handa. Amen. Nakapanibayo kayo? Hindi ako mag-amen. Hindi naman para kako ito, para kay kayo. Because when you say amen, you are being blessed. Sabi po ng 2 Corinthians, na
For no matter how many promises God has made, there are thousands of promises. I think 8,000 po mahigit ang mga pangako ng Diyos. They are all yes in Christ. At ang trabaho natin, through Him, we say what? Amen. At ang amen po in the Bible, especially in the book of Revelation, it is one of the names of Jesus. Amen. Sa miracle na Lord, may born again, no po. So tonight, let us continue po ang ating pag-aaral, how to live in the last days or last hour by serving Christ. Serve Christ by serving people. Now, ang word serve po, may mga perverted Christians at mga pastor na nagtuturo, hindi na tayo servant. Dapat, mga anak ng Diyos na ho tayo. That is a half-truth with a lie. Hindi ko mo anak ka na ng Diyos, hindi ka na magsiserve. At yan po ay matagal ko po na pong naririnig sa iba't ibang mga pastor na huwag ka nang, relax ka lang. Kaya nga po doon ba sa ibang mga pastor na nakakausap ko kung minsan, bakit hindi niyo po dagdagan ang inyong service? Bakit isa lang sa paglinggo lang? At minsan lang nakabukas ang church. Ay, hindi naman kasi mapapagod lang yung ibang member. Sa sangkana na member, yung mga musician bago sa matamadya mo yung lamaran na pastor. Alam niyo po ako bilang head pastor po ng church na ito, kung gusto ko lang pa-relax, hindi ko po dinagdagan ng mga service. Babawasan ko pa. Pero praise the Lord, meron tayong midweek service. Naranasan ko pa yun, nag-start po kami, nasa 20 lang something ho kami. At nagkaroon po tayo ng 2 service sa Sabado, sa youth service, YDC, tsaka po ngayon, ay kahapon, Sabbath service, at 4 po ngayong 4 pong service. At lahat po ng worker po natin, ng mga musicians po dito, may po yan, may allowance, may budget po. Malaki po ang natin, pinapalabas. Hindi lang may budget, may pagkain po yan. Magpunta ko sa ibang church, walang ganyan. Pero because we know, the more we give, the more we receive. Amen. Kailangan maging masipag po tayo. Kaya nga po yung iba kakilala ko, pastor, 20 years na sila nagpapastor, yung church po nila, maliit pa rin. Nag-start ng 50, after 20 years, 70 na po sila. Dumami po ng 20. Bakit? Kasi may anak lamo. Datang kain. Pero hindi sila nag-win ng souls. Kasi sabi nga nila, relax lang tayo, basta attend lang tayo. Okay, no, hindi po. They are being deceived. Amen. And I thank the Lord, I belong to Calvary Temple na hindi po natutulog. What about you? Amen. Nasaan kaya ho tayo ngayon kung wala si Kristo sa ating buhay? Dito po nila kinuha yung yung term po nila na hindi na tayo servant sa John 15, beginning 14. Sa 15 makikita nyo po dyan, I no longer call you servants. So, umpisan po natin. You are my friends if you do what I command. Sa una pa lang ho, kahit tinatawag tayong kaibigan ng Panginoon, merong siyang pinapagawa, merong siyang pinapa-serve sa atin. Ano po yun? Yung mga commands niya, mga utos niya. So, ang sabi ng Panginoon, I no longer call you servants. Hindi ko na kayo tinatawag, but it doesn't mean na hindi na kayo magsaserve. Amen. Yung one word po dyan na call, malaking bagay po yan. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Ang sabi po dyan, para pong yung mga janitor po natin dito, custodian, hindi po natin sila tinatawag na janitor. Tinatawag po natin silang Brother Jody, Brother Ray. Yung mga gwardiya po natin, hindi natin tinatawag na guard. Tinatawag po natin sa pangalan po nila. May brother, but it doesn't mean na hindi na sila custodian at hindi na sila. Nakukuha nyo po ang ibig ko pong sabihin dito. Kahit po may kaibigan kayo na kung ano man po yung position niya na mababa, hindi nyo siya tatawagin sa ganon. Tatawagin niyo sa pangalan niya. But it doesn't mean hindi na siya magpa-function ng ganon. So I no longer call you servants, but it doesn't mean na hindi na kayo magsaserve.
Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Sabi po dyan, excuse po. Verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you. Pinili ko kayong maging kaibigan and appointed you so that you might go, you might serve, and bear fruit. That is serving. To go and bear fruit, fruit that will last. Ano po yung fruit that will last? Mga kaluluwa. Kaluluwa lang po yung mananatili po. Yung mga kaluluwang ligtas. So that whatever you ask in my name, the Father will give you. And even po, tingnan niyo po yung mga unang disciples or apostle, sa mga sulat po nila, tinawag nila ang sarili po nilang bondservant, tulad po ni Paul sa Romans 1, verse 1, Paul, a bondservant of Jesus Christ. Ang sabi po dyan, si James po, 1:1, kapatid po ni Jesus ito. No, James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ. Hindi po si James, son of Zebedee, kasi during this time, pugot na ang ulo ni James, son of Zebedee, ni kapatid ni John, na born again na po yung mga kapatid ni Jesus dito dahil nagpakita si Jesus sa kanila na siya ang Messiah, bagamat akala nila, tunay na kapatid nila talaga sa laman. So si James mismo, bondservant. Si Peter, ganun din po, a bondservant and apostle of Jesus Christ. Si Jude, no, hindi po si Judas ito. Another Jude po ito, a bondservant of Jesus Christ. Maging si John, sinabi din po niya na siya ay servant. Now, hindi lang basta servant, sinasabi po nila, a bondservant of Jesus. Pag sinabing bondservant po noon po ang panahong ito, biblical times, pwede kang mag-acquire, bumili ng mga servant. At sa mga Hudyo, kung mayroong Hudyong slave, after 7 years, dapat palayain siya. Pero kung ayaw niyang umalis, pwede siyang manatili, sabi ng Panginoon. No, nasa Leviticus po yan. At kung mga hentil naman po yan, bondservant po sila for their lifetime. Ano po sila? Para sa atin po, yung tinuro po sa atin sa social studies natin. Ewan ko kung tinuturo pa ito. Meron pong aliping sa gigilid, no, at aliping na mamahay. Ang aliping na mamahay po, nakakauwi po siya, medyo malaya po siya. Pinapatawag lang siya ng amo kung may kailangan siyang pagawa na halimbawa mag-harvest na po, o linisin ang bahay, maglalaba, whatever, pero yung sa gigilid, para po siyang bondservant, wala siyang kalayaan. At ang bondservant during biblical times, kahit patayin ka ng iyong amo, wala kang karapatang magreklamo. Para pong during the time of Abraham, may mga bondservant na rin ho nun. At nakikita siguro ni Isaac to, napansin nyo si Isaac hindi lumaban nung tinatanong niya, Ama, nasa atin ang panggatong, dala-dala ni, malaki na po si, dito, hindi siya boy, man na po siya, more than 30 years old na po si Isaac po dito, malaki ng pangangatawan niya, matanda na si Abraham. 130 years old na mahigit si Abraham. Ang sabi ni Isaac, Ama, nasan po yung nandito yung panggatong at saka ang apoy, pero nasan yung hain? The Lord will provide. Pagdating nila sa bundok, sa tuktok, tinali ni Abraham si hindi lumaban. Pwede niyang itulak lang ang ama niya, mahulog po sa bundok. Dahil malakas na si Pero iniisip niya, dahil anak ako, bondservant din ako ng tatay ko. Dahil kapag bondservant ka, tingnan niyo po ito, si Paul, si James, si John, si Peter, mga anak ng Diyos. Pero hindi sila mga spoiled brat. Marami po sa atin ngayon, anak na ako ng Gino. Ako nagawan ini. Hindi po siya ganoon. Yes, mga anak tayo ng Panginoon. That is true. Mga anak tayo na dapat nagsiserve sa Lord. Kung bakit nung na-born again ka, tinanggap mo si Kristo, kung ang main goal lang ng Panginoon sa iyo ay maligtas, dapat nung tinanggap mo si Kristo, pagkatanggap mo sa Kanya dahil ligtas ka na, kinuha ka na niya. Pero bakit hanggang ngayon hindi ka pa niya kinukuha? Because you have a purpose to serve Him. Para marami ka pang kaluluwa na maabot para sa Kanya, magbunga ka. Salamat ka rin, amen niyo. Kung talaga pong tayo ay mga surrendered, mga born-again Christian, sabi ng Galatians 2:20,
I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. This life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hindi na po tayo dapat nabubuhay dahil ang sabi ng Corinthians, God has redeemed us, bought us with a price, and that is through the blood of Jesus. Hindi na tayo ang nagmamay-ari sa buhay natin. Kaya kailangan tinatanong natin ang Diyos anong gawin natin sa buhay natin. Hindi po yung, kahit po sa mga bata, hindi po yung ano ang gusto mo. Ano po yung pagiging selfish po yun. Dapat tatanong natin, ano ba ang gusto ng Diyos? Hindi mo tatanungin sa bata na ano ba ang pangarap mo. Dapat ang tanungin mo, ano ang pangarap ng Diyos sa iyo. Amen. Nakakwaya pa buwita. Kaya hindi kayo mangangarap na pansarili. Kung meron kayong gagawin, in all your ways, ang sabi po ng Proverbs 3:6, acknowledge Him, and He will direct your path. Amen. Praise God. Sana po kahit hindi tama, lagad tamo mo po magkain. Anyway, introduction pa lang po yun. Mag-start na po ako sa aking message. Ready na ho ba kayo? Sa Matthew 25:31-40, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. Then the King will say to those on His right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me clothes, and I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Verse 37, then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger, invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Let's pray. Heavenly Father, we ask you to bless the word that we are about to receive tonight, O God. Lord, help us, O God, to understand your word. Open the eyes of our understanding, that we may be transformed into the likeness of our Lord Jesus Christ, that we may receive your full blessings tonight, O God. And as I declare your word, Father, in the name of Jesus, let there be healing, deliverance, and salvation tonight, Lord. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name, we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Lord. Now, ito pong Matthew 25:31-40 about the final judgment. This is the continuation of Jesus' teaching about the end times from chapter 24 of Matthew. Na tinanong ng mga disciples, Lord, kailan ba mangyayari itong end times na to? So sinagot ng Lord, watch out that no one deceives you. There will be wars, rumors of wars, pestilence, and so on and so forth. And then, pagdating sa chapter 25, ganito yung kingdom of God, na merong 10 virgins. He was answering the question ng mga disciples at paano sila dapat mabuhay. Itong sa chapter 25. And then, tinuloy niya sa parable of the talents, habang naghihintay kayo, dapat nagbubunga kayo. Tinuloy pa rin niya, kasi pagdating sa final judgment, ang sabi ng Panginoon diyan na parang isang pagdating ng Son of Man, sabi niya, comes in glory with angels, sabi po niya diyan, na parang siyang tupa na he will separate yung mga kambing sa mga kanyang tupa. Sa kaliwa ang kambing, sa kanan po ang mga tupa. I hope lahat po tayo dito mga sheep ng Lord. Hindi ho tayo kambing. Amen? Mamang kang kambing, ali. At ito po sinasabi ng Lord, dapat maging tupa kayo para maligtas kayo.
Now, paano tayo magiging tupa sa mga panahong ito? Na tunay nga, para natin malalaman na mga talagang tupa ho tayo. So let's learn today about this story. 3 points lamang po ito, 7:07 na po. In this last hour, let us serve Christ by serving people. Therefore, we need to understand that serving is expected of us by God. Yung pong pagtulong sa kapwa ay pagsiserve po sa Panginoon. Kaya nga po, serve Christ by serving other people. Kaya dito po sa Matthew 25:41, yung sinabi po ng King, si Jesus po, truly, I tell you, anuman, whatever you did for one of these least of these brothers, dito sa mga nangangailangan ng tulong, dito sa mga mahirap na ito, na aking mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kung anuman ang ginawa nyo sa kanila, ginawa nyo sa akin, ang sabi ng Panginoon. So in this story, ang Panginoon po tinuturuan niya ang disciples, sa mga disciples, na habang naghihintay po sila, they need to serve people. They need to help the people who are in need. Amen. Hindi lamang po ito material na pangangailangan, but yung pinakakailangan ng tao, they need Jesus. Amen. Anong saysay po nung ibigyan mo siya ng pagkain, ng damit, kahit binigyan mo siya ng 1 million, 1 million na pera, pero hindi mo binigay si Jesus, pupunta pa rin siya ng impyerno. Maganda po, tulungan natin. Normal po dapat yun sa mga Kristiyano. Tumulong ho tayo. Dahil pinagpapala tayo ng Lord because we are blessed to be a blessing. Pero kung hindi mo binahagi si Kristo, namatay yan, mananagot pa rin ho tayo. Dahil ang tunay na kailangan ng tao ay si Kristo. Ikaw at ako, kailangan natin si Kristo, kaya natin tinanggap si Kristo. Dahil walang tunay na pwedeng magligtas sa atin, walang tunay na pag-asa sa mundong ito, kundi walang iba kundi si Kristo lamang. Sa Kanya lang po natin natagpuan ang tunay na kaligtasan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kagalakan, natagpuan lang po natin kay Kristo. At kailangan hindi po tayo maging selfish. Kailangan po nating ibahagi po ito. This is how we serve Christ, by serving people, by helping the needy, and giving the gospel to them. Dito po sa Galatians 5:13, mga ilang verses para sabihin ko po sa inyo, na kahit mga anak tayo ng Diyos, sinasabi ng Bible, kahit anak ka ng Diyos, you need to serve. You need to go and bear fruit. Sabi po sa Galatians 5:13, ang sabi po dyan, for you have been called to live in freedom. Ikaw ay tinawag ligtas para malaya. Malaya saan? Malaya sa kapangyarihan ni Satanas, sa kapangyarihan ng kasalanan. Malaya na po sa anumang sumpa. My brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Marami po ngayon, save na tayo, malaya na tayo. Kahit anong gawin natin, ligtas tayo. Narinig niyo ba yung mga ganyang doktrina? Na kahit anong gawin daw nila, magkasala sila. In fact, ako po sa Amerika, isang pastor po narinig ko, sabi niya, na yung pagkakaligtas natin, kahit anong gawin natin, hindi na tayo matatanggal doon kanya. Even if I will kill people, ang sabi niya, even if I will rape my own daughters, ang sabi po niya, I will always be saved. Napakadisipong pastor. Demonyo. May nabasa kayong ganun sa Bible? Wala. Pero pinipreach po ito, tuwang-tuwa naman yung gustong-gusto nila, save sila, pero nagagawa nila yung kagustuhan ng laman. Kaya nga po, maraming member, yung pong, ay, buti pa dyan, walang condemnation. Yung po yung ano nila, wala daw condemnation. Maganda na yung nag-a-attend ka sa church at nasasaktan ka sa salita ng Diyos dahil binabago ka ng Diyos. Because Hebrews 4:12, kung talagang tunay na salita ng Diyos ang pinipreach ng isang pastor, tatamaan ka. Because sa Hebrews 4:12, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Para pong mga espada ng mga samurai.
It penetrates, no? Ayan po, no? Sabi po diyan, it penetrates even to dividing soul and spirit. Dahil po ang soul and spirit, hindi mo yan pwedeng paghiwalayin talaga. Only the Word of God. Joints and marrows, nanunuot po sa mga utak ng buto. Kaya masakit eh. Pamaramdaman na akong pastor. Marami na pong ganyan eh. Noon po, more than 10 years ago, may lumapit sa akin, Pastor, at lagi mo na ako mong pupulpito, pamaramdaman ka. Eh, nakapamaramdaman, kailangan kang i-preach yung Word of God. Yan, instead na isipan nyo, na pamaramdaman na kayo, nung kayo ita, magbayo na kayo mula maran. Ale? Kaburi, munta ka kayang church, kayo buri mo yung kamituran. Eh, di kanyang-kanyang kasi kayo, mga kamituran. Nandito ho tayo to receive the blessing. It is a blessing when you are being disciplined by the Word of God. Amen ho ba? Sabi po ng 2 Corinthians 3:16, yung word po is God-breathed, useful for teaching, for rebuking, correcting. Ayaw po nila ng yung mga word na yan eh. Yung pong rebuking, correcting, Nasa I think, kung di po nagkakamali, 2 Timothy 3:16. So that the man of God will be thoroughly equipped. Pero sinasabi po sa Bible yan, ayan po, buti nahanap po nila, alam pa nila yung useful for teaching, rebuking, correcting. Ayaw po natin, gusto lang natin teaching and training. Ayaw natin ma-rebuke, ayaw natin ma-correct. Pero anong sabi po ng Proverbs 12:1? He who hates correction is stupid. Yung ayaw pa correct, alam niyo po yung mga taong, may kakilala ba kayong taong believe siya masyado sa sarili niya, sa katalinuhan niya? Pag kinukorek mo, ayaw niya, nagagalit. Wala naman po talagang matalino sa atin. Apart from Christ, we are nothing. Amen? Our wisdom, our sanctification, our righteousness is si Jesus lang. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And when you continue in the fear of the Lord by loving Him, obeying Him, mag-i-increase po ang wisdom po natin. Because our wisdom is the Word of God. It is Christ Himself. So sabi po dyan, instead, use your freedom to serve one another in love. 1 Corinthians 9:19, even though I am free man, sabi po ni Paul, with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. Sa ibang saling, to save many. Ang sabi po dyan. Ang sinasabi ni Paul dyan, kung sila ba ay under the law, mga Hudyo, magpapa-under the law ako. Gagalangin ko muna yung kanilang paniniwala na kailangan hindi sila kakain ng baboy, hindi sila kakain ng ganito. Pero sa mga hentil na kumakain ng baboy, kumakain ng tidtad, baluya po yung tidtad. Mangan kuring makadita, sabi ng Paul, para mo hindi ng kong relasyon karela at save ko lang ng Paul. This is how you serve people. Hindi na po yung sarili mong kapakanan ang iniisip mo. Sa 2 Corinthians 4:5, you see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus is Lord, and we ourselves are your servants for Jesus' sake. Kung bakit po tayo tumutulong, bakit natin sineserve ang mga tao, kaya meron po tayong dito, passion for God, compassion for men. It is for Christ's sake. Ginagawa po natin ang pagtulong sa kapwa, hindi para pagmayabang po natin ang Heavenly Father. Ephesians 6:7, serve, sabi po dyan, wholeheartedly, buong puso kayong maglingkod as if you were serving the Lord, not people. Kung kayo po ay isang empleyado, kahit wala yung boss ninyo, supervisor or manager, gawin nyo pong tapat ang inyong mga trabaho. Amen. Kasi po, kung titignan nyo po yan, dahil si Lord po ang nagpapala talaga sa atin. I remember po nung doon sa first baby po namin ng aking misis, si Nice, na magto-25 years old na po siya ngayon. Tagal na po, no? Sabi ko kay Lord, pero nasa minimum lang po ang aking sahod no, nasa 3,000 lang. During 1990s, 99, nasa 3,000 lang po ang minimum po noon.
At ang faith ko, sabi ko, pag nanganak ang misis ko, ang gusto ko, Lord, manganak siya sa AU. Yun po, ang AU po ang pinakamagandang hospital during that time dito po sa Angeles City. And ang pera ko lang po noon, pera lang po namin ng misis namin sa bangko noon is 11,000 lang. Pero alam po namin, normal siya manganganak. At alam namin, hindi kami medyo mahirapan kasi yung aming obigaini ay sa ninang namin sa kasal. Pero biglaan po, sumabog na po yung palatubigan sa loob, nakakain na po ng dumi yung baby. So kailangan siyang ma-emergency CS. At kailangan pong ma-confine ang baby for 1 week. So 11,000 po ang hindi pa po ako pastor noon, minimum lang po ang aking sahod sa isang company. Pero umabot po ng more than 60,000 ang bill po namin. More than 60,000, that was year 2000. Isipin niyo po kung gaano kalaki na po yung 60,000 po noon. Pero alam niyo po, dahil buhat po nung 18 years old po ako, nagtatrabaho na po ako, nandiyan ang boss o wala, pinaghuhusayan ko po yung ko. Kung minsan, madalas nag-overtime po ako, madalas maaga ako, pero hindi ko pinapabayad. Dahil nung kabataan ako, tinuro na po sa amin to, ang lahat ng gawin mo para sa Panginoon. So ginagawa ko po para sa Panginoon. Ang nangyari po, umuwi po kami from hospital after 1 week. Inuwi na po namin ang bata, ang baby, si Nice. Wala po kaming utang, bagko sobra pa. Kapag meron tayong member po dito, kapag tapat ka sa Panginoon, sa iyong kahit anong gawin mo, sa trabaho mo, saan man, tapat ka, kahit saan tapat ka, hindi ka magkukulang. Kaya kung minsan kung nagkukulang ka, i-check mong buhay mo, siguradong meron kang hindi katapatan, wala kang katapatan sa ibang lugar. Meron po tayo dyan, huwag na tayong lumayo kung naalala niyo si Pastor Edwin, dati custodian po natin, nasa Amerika na ngayon. Siya lang po ang nagtatrabaho, custodian, janitor for almost 30 years dito po sa church. Nakapag-aral po siya ng isang nurse, nasa Australia na po ngayon at meron po siyang isang educator. Meron din po tayong member na nagtestimony sa prayer meeting below minimum. Siya lang po nagtatrabaho, nakapagpatapos ng nurse, nakapagpatapos ng engineer. Mga Serrano family. Kahit tanungin niyo po sila, nung ako kasi mag-attend prayer meeting Balo yun, nung wala rin kakwenta-kwenta yung gagawa niyo sa Wednesday, muntahan ako kayo para abiyabeta ang manalangin. Salamat yung amen niyo. Mapagal ko, pastor. Mas mapagal sa paborena ka ng Ginoo at may ICU ka. Amen. Kasi po, the devil is looking for opportunity na masila po tayo. Kung hindi ka close kay Lord, madali kang matalo ng dyablo. Pero kapag prayerful ka, takot ang dyablo sa iyo. Because anong sabi po ng salita ng Diyos? The prayer of a righteous person, righteous man. Sino ang righteous? Tayo po, we are righteous because of Jesus. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. Kaya ayaw ng dyablo na mag-pray tayo dahil nanginginig siya pag nagpe-pray tayo because it is truly powerful and effective. 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink or whether you, sabi po dyan, whatever you do, do it all for the glory of God. Ano man ang gawin mo, kahit sa maliit na bagay lang, kahit sa pagkain lang. Alam niyo po ako, I've been a dialysis patient for more than 18 years. Dapat po sa mga oras pong ito talagang nanghihina na ako dahil sabi nga po nung yung bagong nephrologist ko po ngayon, dapat 3 times ka kanya. Pero 3 times po ako, hindi na ako makakapag-Sabbath service. Sabi ko sa doktor, nag-smile lang ako, okay na po ako dito, ako dok. Wala na yung manakarapat, tali. Tapos sabi ko, pag Sunday na pong ganyan, for more than 18 years, alam niyo po, hindi na po ako nakakaihi, no? Kami pong dialysis patient, ganyan, lalo pag matagal ka na. At ang limit mo lang, dapat hindi ka lalagpas ng 500 ml na tubig.
Whether yan nagkape o sabaw o mininom kang sinigang. Uminom lang po ko konti. Pero pag uminom ako ng tubig, tapos sarap-sarap, hindi mo pinipigilan mo, dapat may disiplina. Sabi ko, Lord, thank you, kanyamanin danom. And one day, Lord, balo ko, makainom ko ice straight kayo ng bote ngayon. Yung boting marim lang ngayon. Pero kayo, ang dami niyong dapat ipagpasalamat to glorify God. Hindi niyo po katulad kami ng mga dialysis patient. Isa po sa kinainggitan ko yan pag nakikita ko yung mga anak ko, yung asawa ko, sali ang 1,000 cc, kinikeng crossing. Potangaya, kimya, kapit na niya. Sabi ko niya, sana dating Aldo, makainom ko rin makanyan, Lord ako. Pero God is faithful. He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Dahil tapat siya po yung ginawa. We just need to believe and be faithful until the end. Amen? So God expects us to serve by helping others to glorify Him. No, kaya nga po sabi ng Lord sa Matthew 5:6, in the same way, let your light shine before others. No, yung light shine natin, paano? That they may see your what? Your good deeds. This is how we let our light shine before men to do good works. Tumulong sa kapwa. And glorify your Father in heaven. Proverbs 14:31, those who oppress the poor insult their maker. Yung ino-oppress mo yung mga mahirap, hindi mo tinutulungan kahit meron kang pantulong, iniinsulto mo ang Diyos, ang sabi po dyan. But helping the poor honors Him. It glorifies God when you help the poor. Amen. Sino po yung ditong, kasikanan naman ang po, ang kain, makanyan. O ika, subukan mo na magpalimos, nung manyaman magpalimos, sige. Whether, sabi nga po ng natin, tawag dito, ng batas ng ating bansa, hindi daw dapat binibigyan ang mga nagpapalimos. Dahil hindi na sila magtatrabaho. Well, it might be true, pero ang nababasa ko sa Bible, ang humihingi ng tulong, bigyan sila. Tanong, sino ang mas mataas na batas? Batas ng tao o batas ng Diyos? Kaya sabi ni Peter, itanong niyo sa sarili niya, sabi niya sa mga mga council ng Jerusalem, kung mas mabuti bang sundin namin kayo kaysa sa Diyos? Hindi. So we rather filled na ng Holy Spirit si Peter dito, kaya sabi niya, mas tukyan niya yung gino kaysa kayo, sabi po niya. Amen. Marami tayong batas na labag po sa batas ng Diyos. Pero dapat mas mataas na higit ang batas ng Diyos. Salamat po sa isang amen na narinig ko lang. Number 2, in this last hour, let's serve Christ by helping people. Therefore, we need to understand that serving is a result of grace. Marami pong napapagod tumulong, napapagod pong gumawa ng mabuti, nagsasawa dahil iniisip nila yung binibigay nila, yung pinagkakalob nilang lakas, oras, at kayamanan ay galing sa kanila. Lagi na nakakasusupan. No? May mga ganyan ho, no? Tandaan nyo, kung may pag-aaral kayo. Para kung hindi ka binigyan ng kalakasan ng Diyos, wala kang magagawa. Ginawa ka lang instrumento ng Diyos para yung mga pamangkin mo, sino mang pinag-aral mo, ay mapag-aral dahil gusto ng Diyos. Instrumento lang tayo. Sa biyaya lang ng Panginoon kung bakit tayo nakakapaglingkod. Amen po ba? So yung point number 1 natin, serving expected of us by God, hindi ibig sabihin galing sa kalakasan natin, kailangan manggaling sa Holy Spirit, manggaling sa biyaya po ng Panginoon. I've been preaching in this church since 2009, pero 1985 nandito na po ako. For 20 years, nasa worship team po ako, gitarista, song leader,
music director. Matagal na po ako sa church po ito. Pero since noong 2007 na nag-dialysis po ako, yung kalakasan ko nanggagaling lang kay Lord. Kung bakit po ako nakakatayo ngayon dito, nanggagaling lang po kay Lord. Grace lang po niya. Kung may kilala po kayong dialysis patient, mapapansin niyo po sila hinihingan. Nagsasalita lang, napansin niyo, hindi ko kakilalang mag-dialysis. Pag sila, pag sabihan mo lang, mimingal la. Pero ako po, bisa kayo, gatang alas 10 kayo, magsalita ako. It is by the grace of God. Sometimes po, 7 o'clock ang preaching ko, wala po akong tulog. Kasi ganyan po, minsan merong abnormalities sa mga namin. Di po ayoko pong uminom ng pampatulog na binibigay po ng doktor. Ayoko na naman ng mga synthetic na madagdagan. Ang ko lang po, kung di ako natutulog, magbasa ng Bible, mag-worship kay Lord, kausapin si Lord, hanggang makatulog. Pero sometimes nakakatulog na po ako, 3 o'clock, 4 o'clock. Meron pa nga ako minsan 6 o'clock, tapos kailangan kang magising pa ng maaga, ng 7 o'clock, punta ng dialysis. Kaya sa dialysis ko na lang po tinutulog. Pero yung Sunday po kung minsan, matulog po ako ng 3 o'clock. Kung minsan, walang tulog. Pero dahil nag-dwell ka sa presence ng Lord, kapag prayerful ka, meron kang lakas. Think about Moses, 40 days and 40 nights, kinakausap niya ang Diyos. Wala siyang tulog, walang pagkain, walang inumin. Bumaba siya malakas na malakas. Si Moses lang po ang nagkaroon ng unang tablet, 2 pa. 2 stone tablets. Sa lakas po niya, ang bigat ng 2 stone tablets, binato po niya dun sa golden calf na ginawa at pinulbus po niya, kung alam niyo po yung binabasa niyo yung Bible niyo. Malakas po siya. Kasi po kapag nagpe-pray ka, kahit yung, Lord, antindiyan mo naman, Lord, mapagal ko kayong obra, siguro gangin ako pa mag-pray, makaba, makanyan. Ali natin dyan, Lord, ta. Ingantin dyan na alakang utang alo, alakang pasasalamat. Kasi po kahit pagod ka, kapag nag-pray ka from your heart, God will restore your strength. Because in the presence of God, there you are strong. In the presence of God, there you belong. Subukan niyo po kapag babad kayo sa presence ng Lord. Naranasan ko na po ito. Ever since na nag-dialysis po ako, kinukuha ko po yung strength ko. Nag-Bible school po ako. Una, ang panghapon lang, tapos naging whole day, para mahabol ko po yung batch ko. Yung last year ko po, ginawa ko po, umaga hanggang gabi. Nag-aaral po ako. Napakarami ko pong binabasa. Nagbabasa po ako, nag-aaral, sumasagot ng manual hanggang madaling araw. Pero sabi ko, milabas mo rin. Milabas na, malambat na. Ang strength ko po ay ang Lord po. Kung minsan ang teacher ko, nakikita niya, natutulog na ako eh. No? Lalo na po, yung teacher ko, nabalo pa niya biyan, tuturuan ko niya. Potabahan albela eh. Nino kaya nga manwa ng Pastor Manny ngayon? Balo yun na po kung ninoy kayo. Anyway po, no? So, yung grace ng Lord, this is the power for us para po magtagumpay tayo sa mundong ito. Sa Titus 2:11-14, sabi niya, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. So unang-una, the grace of God, it is the power for us to be saved. And then, pangalawa, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Ito yung kalakasan natin para tanggihan ang lahat ng kasamaan. And then, pangatlo, to live self-controlled and upright and godly lives in this present age. In other words, the grace of God, it is the power for us, yes, to be saved, but it is also the enablement, the empowerment, the ability for us to serve God, to obey God. Huwag kayong maniwala dun sa mga iba't ibang pastor na binigyan na po nila ng iba't ibang kahulugan ang grace ng Lord. Grace na ng Lord, effortless, wala na tayong gagawin. Ewan ko po, hindi natin nababasa po yun. Ito yung grace ng Lord, sabi po dyan, it is the power for us to be saved, power for us to be holy, to obey God. Verse 13, while we wait, ang sabi po dyan, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior. Sabi niyo po, great God and Savior. Sino po itong great God, itong dakilang Diyos at tagapagligtas? Si Jesus. Unang panyabyan da rin iglesia ng Manalo. Ilang mamuting-muting, ilang maamasang Bible kasi. Puro lang pasugo. Pero napakaliwanag po, marami pong ganyan na verse.
that Jesus, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Kasi paano mo kung siya Diyos na bababa, paano mo papako yung Diyos sa krus? Kailangan siya magkatawang tao. Para maipako siya, mamatay siya, magkaroon siya ng dugo, at ibuhos yung dugo sa dugo po niya, naligtas tayo, nalinis tayo, tinubos tayo. So siya po ang great God. Mamuting-muting na kamo nung manto ka pangaliwang Diyos. At kakamaniwalang ni Kristo yung Diyos. Tingnan niyo po yan, napakalaki po ng ating lead wall. Sige, basahin niyo po yung sarili niyong Bible, kahit Tagalog yan, Kapampangan, Ilocano, kung naano yaman po yan. Mababasa niyo, siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Habang hinihintay po natin ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas, biyaya ng Panginoon, magtatagumpay tayo sa lahat ng kasamaan. Magagampanan natin yung pinapagawa niya. Ang sabi po dyan, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Kapag nasa iyo yung grace ng Lord, meron ka dapat eagerness. You are enthusiastic sa paggawa ng mabuti. Amen. Ang tunay na Kristiyano, gustong-gusto niyang tumutulong sa kapwa. Yun po ang tunay na Kristiyano. Sabi po dyan, habang naghihintay tayo, we are so eager. Parang gustong-gusto po nating tumulong sa kapwa. Dahil yun po ang katangian ng Diyos. Philippians 2:12-13. Dear friends, you always followed my instructions when I was with you. And now that I am away, it is even more important. Nung nandyan ako, sabi ni Paul, lagi kayo nag-obey. Ngayon, mas importante kahit wala ako. Kahit wala ako, mas importanteng sumunod kayo. Kasi hindi kayo sumusunod dahil sa akin. Sumusunod kayo dahil sa grace ng Lord. Kaya sabi po dyan, work hard. Ito po, sabi niya, work hard to show the results of your salvation. Kaya hindi ko po nakikita po yung wala na tayong gagawin, effortless na. Si Paul mismo, the apostle of grace, sinasabi po niya, work hard to show the results of your salvation. Amen po ba? Ano ba itong work hard nito? Obeying God. So we work hard by obeying God with deep reverence and fear. In other words, we work hard by obeying Him with love. For God is working in you. Gumagawa ang Diyos sa inyo, giving you the desire, giving you the power to do what pleases Him. Ang Diyos po nagbibigay ng kapangyarihan, pero ito po hindi automatic. We need to yield ourselves. Yun po sasabihin mo, Lord, kung nasa akin na yung grace mo, bakit parang tamad akong Hindi po yan automatic na tutulak ka ng Lord na, tinutulak ako ng Lord na magbasa. You need to yield yourself. Step in faith. Hindi po yung Lord, ba't wala akong ginagawa? Dapat itulak mo kung pumunta ng church. Mapapunta ako church. Thank you, Lord. Thank you. Wala akong ganon. Ang Diyos po, gentleman siya. I-re-respetuhin niya kung anong desisyon mo. You need to surrender. You need to yield. Step in faith sa pagsunod sa Lord. Na kahit hindi mo naintindihan, sundin mo ang Panginoon. 2 Corinthians 6:1, as God co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Una, tinawag tayong co-worker ng Lord. Nagtatrabaho tayo, nagmi-ministry tayo, kasama lagi dapat ang Diyos. Amen po ba? Kasama lagi ang Diyos. Kasi po, alam niyo po, meron pong isa pong pastor, nakalimutan ko na yung pangalan niya, pero sabi niya, without God, man cannot, and without man, God will not. Kung wala ang Diyos, walang magagawa ang tao. Pero kung wala ang tao, hindi kikilos ang Diyos. Sa mundong ito ngayon, at present, pansinin niyo po ang best example dyan, yung kay Moses, natrap sila. Sabi niya, Moses, ba't ka umiyak dyan? Tumayo ka. Hatiin mo yung dagat. Hindi sinabi ng Lord, tumayo ka, sige, hatiin ko yung dagat. Paglagpas po nila, humahabol yung mga Egyptian, o Moses, ano pa hinihintay mo? Hindi sinabi ng Lord, Moses, ako nang bahala, isasarado ko. Sabi ng Lord sa kanya, isarado mo na ang dagat. And that is why,
Hindi basta kikilos ang Diyos sa buhay mo kung di ka magpe-pray. Kaya tinuruan tayong mag-pray ni Jesus, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang ibig sabihin po noon, Lord, masunod ka. Ibig sabihin, Lord, I allow you to move in my life. I allow you, Lord, to do good things in my life. If you will not allow, you will not permit. Kaya sabi ng Lord, whatever you bind on earth, whatever you, and whatever you loose on earth, sa Tagalog po, anuman ang ipagbawal mo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anuman ang payagan mo. Ano po ito, matinding authority ito. Matthew 16:18 at saka po Matthew 18:18. Dalawang beses po sinabi ng Lord ito, ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ano man ang payagan mo sa lupa, papayagan sa langit. Kung hindi ka nagpe-pray, hindi po automatic na poprotektahan ka ng Panginoon. You need to pray. Same thing with grace. Ang grace po, hindi siya aandar kung hindi ka kikilos. Amen. Hindi po yung kung born again ka na, sasabihin mo, Lord, kontrolin mo po ako na hindi na ako makapanood ng pornography. Kontrolin mo po ako na hindi na ako makataya sa sugal. Ano yung mga sugal ngayon sa cellphone? Ba? O kamusta? Tinod na kaya? Baluya. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, kontrolin mo ako. Bakit? Binigay na po yan ng Holy Spirit. No? For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Kaya tinawag na self-control, ikaw ang mag-control sa self mo. You have your part. Amen. Kaya nga po, kahit pray ka ng pray, Lord, kontrolin mo ko. Hindi sasagutin ng Diyos na kontra sa kanyang salita yung prayer mo. Amen. Hindi pwede, o sige na nga, bagugin ko na yung salita kahit hindi ko sinabi yun. Hindi po pwede, mawawalan ng integrity ang Word of God. That's why when we pray according to His Word. We submit to His Word. That is the most powerful prayer if you pray the Word of God. Amen. And how can you pray the Word of God if you're not studying the Word of God? Puro human principle. Kaya walang nangyayari sa prayer mo. The most effective prayer is pray the Word of God. Amen. So kaya sabi niya, co-worker tayo. Sabi diyan, sabi ni Paul, we urge you not to receive, sabi diyan, not to receive the grace of God in vain. Huwag niyong sayangin yung biyaya ng Lord. Sinabi po rin ni Paul sa 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. Yung grace niya sa akin, sinabi ni Paul dito, was not without effect. Kasi po nakita niya may mga Kristiyano, tinanggap si Kristo pero walang epekto ang grace sa kanila. Pero sabi ni Paul, ako hindi. Nung tinanggap ko ang biyaya ng Panginoon, naligtas ako at hindi pwedeng wala siyang epekto sa akin. No, I work harder than all of them. Parang mayabang po si Paul dito. Ako yung pinaka-working hard sa lahat ng mga apostles. Sabi niya, yet not I, ang sabi niya, but by the grace of God that was with me. Kaya sabi ko sa inyo, kaya ako lang po nakakatayo ngayon dito, makagulisak ko pa, it's all by the grace of God. Kung bakit kayo nandyan, huwag niyo sabihin, ay talagang masikan ko eh. Alam niyo po ako, for 32 years old po ako nag-dialysis. For 32 years, hindi ako na-confine. Akala ko lagi akong malakas. Pero pwede palang kunin ng Diyos ang kalakasan mo, maging ang buhay mo sa isang iglap lang. Salamat sa Diyos, hindi niya kinuha ang buhay ko. Binigyan niya ako ng pagkakataon makapaglingkod sa Kanya. At maranasan ko ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang biyaya, ang Kanyang pag-ibig at katapatan sa aking buhay. Kaya nga po pinaglilingkod ko ang buhay ko sa Kanya. Ang paglilingkod sa Diyos hindi po dito sa church lang. Kung wala po kayo, kung hindi kayo marunong kumanta pero nag-a-apply kayo sa worship team, nagkakamali po kayo. Kung kayo po isang teacher, kung kayo isang nurse, or call center agent, or housewife, kung nasaan kayo, paglingkuran nyo ang Diyos sa pamamagitan ng pinagsasabi nyo ang kabutihan ng Panginoon. Ganun po natin pinaglilingkuran ng Diyos. Kahit saan, pwede natin paglingkuran ang Diyos. So it is impossible not to be transformed and serve God
if we truly receive His grace by faith. Imposibleng hindi ka mabago kung tunay mong na tinanggap si Kristo. Ngayon, kung di ka nababago, kaduda-duda kung talagang tinanggap mo o talagang sinurrender mo ang kabuuan ng iyong buhay, ng iyong puso kay Kristo. Kasi kung fully surrendered ka kay Lord, it is impossible na hindi ka susunod kay Lord. Amen. Number 3, 7:42 na po. Bagay gatang alas 10 yan, para maniwala kayo mong inkasikan ng kumanin, ba't keng gino? Sabi na rin nga liwa, ikanamugan, pastor. So number 3, this last hour, let's serve Christ by serving people. Therefore, we need to understand that serving is a proof of faith. Kung kanina po, yung serving is the result of grace, ngayon po, serving is a proof of faith. Yung paglilingkod, gumagawa ng mabuti, sumusunod sa Diyos, ito'y ebidensya na ikaw nga ay tunay na mananampalataya. Grace is the root of our salvation. Ligtas po tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. But, good works is the fruit, bunga. Tayo ligtas sa biyaya lang ng Panginoon, pero yung paggawa ng mabuti, ito po yung bunga. Ito yung katunayan na ikaw nga ay ligtas. Kaya, very familiar verse, sabi po sa Ephesians 2:8, 9 and 10. Excuse me po. For it is by grace you have been saved, not through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works. Bakit? So that no one can boast. So hindi natin may pagmamalaki pagiging ligtas natin. Biyaya, pag-ibig lamang po ng Diyos. For we are God, sabi po dyan, God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. So nandiyan na po ang good works. Saved tayo sa grace ng Lord, pero na born again tayo, created in Christ Jesus, ang sabi po dyan, to do good works which God prepared in advance for us to do. Noon pa man, pinrepare na ng Lord. Kung bakit ka born again, hindi lang, kung ang goal lang Lord, sabi nga po sa inyo kanina, ay maligtas tayo, dapat kinuha na tayo, pero ang goal niya, maligtas tayo at habang binubuhay niya tayo ng mahabang buhay dito, habang naghihintay tayo sa Panginoon, gumagawa tayo ng mabuti. Kasi yan po ang result ng grace. Huwag niyong paniwalaan yung mga ibang nagtuturo. Makikita po natin the definition ng grace, dyan po sa Ephesians 2:8, 9, tsaka po yung Titus kanina. Hindi ako mamasa ng luwaluwang libro, kaya malaram lang. Tuloy po natin ang kwento dito sa inano po ng Lord sa Matthew 25:35, 40. Sabi po ng Lord dyan, I was hungry and gave you something to eat. Ibig sabihin po dito, tinulungan niyo ako, sabi ng Lord, nung nangangailangan ako. And then, pagdating sa verse 37, the righteous will answer, Lord, kailan namin kayo tinulungan? Kailan kayo na hospital? Kailan kayo nasa prison? Ano bang kaso nyo? No. Sabi ng Lord, pero sabi ng Lord sa verse 40, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ano man ang ginawa nyo sa kapwa ninyo, ginawa nyo sa akin. Amen. So in this context, sinasabi ng Panginoon, ano ba nang gawin po natin na mabuti sa ating kapwa? Ito po ay proof, evidence, pruweba na meron kang pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi niya, kayo ay papasok ng langit. So alam niyo po, without yung bunga ng ating good works, faith is dead. Saan po natin makita yan? James 2:14-17. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Ano bang mabuti kung kung merong tao na sinasabi niya meron siya pananampalataya, pero wala siyang gawa? Can such faith save them? Maliligtas kaya sila? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Kung merong nangangailangan sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, ang sabi po ni James, pero ang sabi mo lang, sige kanya, pagpe-pray na lang kita. Pero ating kang pera na para sopan niya. Ang sabi po dyan, anong saysay nun? Anong mabuti doon?
No, madali pong sabihin natin na, ay pag-pray ka kapatid, mas importante ito. Pero ating ang pera lamaran. Sabi po dyan, but does nothing about their physical needs. Opo, maganda po yung pinagpe-pray po natin, spiritual needs po nila, no? Pero maliwanag po sa Bible, tumutulong din po tayo sa kanilang mga pangangailangang physical. Amen. Pero hindi ko po in-encourage na yung mga nang-uutang pautangin nyo po. Noon pa po, no, marami na po nagtanong sa akin nito, personal. Sabi niya, Pastor, sabi niyo, hindi dapat tayo nagpapautang or hindi tayo dapat nagiging guarantor. Kasi nasa Proverbs po yan eh. Di mo ba ako yung nagsisinungaling, Pastor, kung sasabihin kong wala akong pera? Hindi, kasi ganito po yan kako. Kapag po may nang uutang, at lalo na balo yun naman mamayad utang yan, sabihin nyo, hindi yung wala kang pera, wala kang budget para sa utang. Meron ho ba sa inyo nung tinanggap nyo yung kita nyo o yung sahod ninyo? No, hiniwalay nyo yung para sa Lord, nag-budget kayo, tapos meron kayong budget, ay Renny, para ka rin manutang. Maglele ako pa mong 10,000 para ka rin manutang, makalunos naman ha. Ating kong makanyan. Nung ating kayo, di pa utang yodeta. Pero naman kung negosyo nyo yan. Kaya hindi ka nagsasabi ko sa kanya, hindi kayo nagsisinungaling pag sinabi niyang wala kayong budget, dinan mo niya mo. Ay ni, kitang agyo mo at yung maluwag sa puso mo na kahit hindi niya bayaran, eto, bigay ko na lang sa iyo kahit hindi mo na bayaran. Matulaya pa yung buldit ng niyan, sabihan ko kayo. Ay, salamat hanay, ala akong bayaran. At least, tinulungan mo siya. Amen. Tinulungan mo siya sa tamang paraan. So in the same way, by faith itself, if it is not accompanied by action, is dead. Kung sinasabi mo, meron pala ng palataya ka, kaya nga po yung faith is living and active din po dapat. Hindi siya passive, na wala kang ginagawa. Alam niyo po sa Lord, I think Matthew 7:12 or 21, yung pong gawin mo sa kapwa mo, yung nais nilang gawin sa iyo. Si Buddha, ang ano po nila, huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw nilang gawin sa iyo. Pero si Lord, that is passive, yung wala kang ginagawa. Nakakarinig na ho ba kayong mga tao ngayon, nasasabihin nila, ay ako, alam ko, ligtas ako kasi ala na akong manggagawa, marok ka rin kapwa ko. Ala akong gagarabyadwan. Potay, kayo ito. Ala ka ping gagawan, wala kang ginagarabyado, wala kang ginagawang masama sa kapwa mo, wala ka rin ginagawang matino, maganda sa kapwa mo. Hindi ka pa rin maliligtas. Hindi ka pa rin ligtas kasi hindi siya nagbunga ng tunay na gusto po ng ating Panginoon. Amen. Bibigyan ko po din ito maya-mayang konti, pero ang tanong po, anong mangyayari? What happens to those who don't serve God and ignore the needy? So tuloy po natin ang kwento. Sabi po niya sa left, sino po yung mga left? Ang mga kambing. No, nung ako'y nangangailangan, hindi nyo ko tinulungan. Sa madaling salita, ganun po. Sasagot sila, Lord, kailan ka nagkasakit? Kailan ka nagutom na hindi namin ginawa? Sabi po ng sa verse 45, truly I tell you, whatever you did not do. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ano man yung hindi nyo ginawa sa kapwa ninyo, hindi nyo ginawa sa akin. In other words, umaasa ang Diyos na i-serve natin siya. Gumawa tayo ng mabuting sa kapwa po natin. Sabi po ng Panginoon, then they will go away. Saan po sila pupunta? Eternal punishment. Ano po yung eternal punishment? Walang hanggang pinaparusahan, walang hanggang sinusunog ka at kinakain ka na ng mga uod. Sa impyerno po yan. Pupunta ng impyerno, kahit po yung mga Kristiyano, sinasabi na tinanggap nila si Kristo, pero walang ginagawa bilang mga lingkod ng Diyos. Amen. So by faith, kung wala tayong deeds, no? Kaya sabi po ni James sa James 4:17, if anyone then knows the good they ought to do and does not do it, it is sin for them. Kung alam mo yung tama na dapat gawin mo at hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Amen. Dapat po maliwanag po sa atin ito. So prove your faith in doing good works. By helping others, you are serving the Lord Jesus Christ. Pero baka po sa pag-uwi po natin iniisip nyo, paano akong pupunta ng prison, Pastor? Para talagang tunay akong ligtas.
Paano ako pupunta ng hospital, bibisitahin po yung paano akong pakakainin yung kapwa? Alam niyo po, hindi lahat tayo makakapunta ng prison. Halimbawa kung 200 po tayo ngayon, o sa Lunes punta tayo ng prison, hindi tayo papasukin doon. Meron pong feeding ang mission team, meron din yung pong pag-visit nila, pag-pray po nila, pagbigay ng prutas, pagkain sa ONA. Hindi lahat tayo nakakapunta. Pero kung ikaw, yung pinagpapaguran mo sa trabaho mo, ibinibigay mo sa Lord, yung para kay Lord, kabahagi ka doon sa good works ng Calvary Temple. Amen. Hindi lahat tayo makakahayo, pero meron tayong pagpapala na pwedeng suportahan po ang gawain ng Diyos. So kung pagharap po natin sa Panginoon, sabi ng Lord, well done, thou good and faithful servant, Nung ako'y nagutom, pinakain mo ako. Siguro nagtataka ka, Kasi kung taga-Calvary Temple ka pala, ng Ginoo. Yung Calvary Temple, alam niyo po, glory to God, hindi ko pa pinagmamalaki yung sarili po natin. Even po nung pandemic, since the time na naging lead pastor po ako dito 2011, sinabi ko po sa ating mga leaders, huwag tayong mag-ipon ng pera dahil hindi maganda. Pag sinabi ng Lord, gastusin mo ito, pangtulong mo, gawin natin. In fact, kaya tayo nakabili ng lote, ganyan po. Nabili tayong lote kahit wala na pong pera. Ilang araw lang magsasahod na, sabi ng Sister Nelia, ang elder po natin, wala na pong budget ang general fund natin. Pero sabi ko, God will provide. True enough, wala pong hindi sumahod po, Bright Star man o Calvary. Bakit po? 2020, nagka-pandemic po, March po, nagbi-meeting kami sa Zoom. Walang pagkain po yung ibang member natin. Bigyan ng lahat ng member natin ng bigas, lahat ng alam nating address, kilala natin, yung mga kasiyo, tanungin nyo, yung mga forerunner, sino yung dapat bigyan. Tapos tinanong po ako ni Sister Nelia uli, Pastor, hanggang kailan tayo magbibigay? Sabi ko, hanggat pinagpapala tayo ng Diyos, magbibigay tayo. 2020, pinagpala tayo ng Diyos. 2020, nakabili po tayo ng isang lupa. Na nasa po yan, nasa 8-digit po ang halaga po niya. Mahal pong lupa dito. Pandemic po, nakatatlong lupa ho tayo. Bakit po? Kapag tayo tumutulong sa kapwa, hindi lang napapatunayan na ikaw ay tunay na ligtas, kundi anuman ang pangangailangan mo, ipoprovide ng Lord. Amen. Hindi man tayo makapunta sa prison, pero kung tapat tayo nagbibigay kay Lord, kasama po tayo sa reward pagdating ng ating Panginoon. Amen po ba? So makita po natin lahat ng mga ministering yan, kasama po kayo dyan. Hindi tayo kakasya dyan. Kasama po kayo dyan. Don't worry. Baka kasi umuwi tayong kabahit ng sermon niya. Makananong mo ta prison. Maraming paraan na makatulong po tayo. Hindi man tayo makapunta. Pero yung mga pagpapala natin, pwede nating ipagamit sa Diyos. Amen? So mag-review na po tayo. Serve Christ by serving people. Serving is expected of us by God. Serving is a result of grace. Serving is a proof of faith. Lastly po, mga verses, before we take the Holy Communion, this is about the heart of a servant. Sabi po sa Luke 17:7-10, when a servant comes in from plowing and taking care of sheep, does his master say, come in and eat with me? Kung merong isang lingkod na nagbubungkal o nagpapakain ng tupa, sabi niya, sasabihin ba ng master, halika, kain na tayo. No, he says, prepare my meal, put on your apron and serve me while I eat, then you can eat later. Sabi niya, mag-apron ka, maglinis ka, kakain ako, pagkatapos ko kumain, doon ka palang kumain, sabi po niya sa servant niya. Ito po yung kultura ho noon. And does his master thank the servant for doing what he was told to do? Kailangan ba magpasalamat yung master? Of course not. Si Jesus po may nagsasalita dito. Sabi po ni Jesus, in the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. Amen. Ano man po ngayon yung ginagawa natin o yung binibigay po natin, wala tayong dapat ipagmalaki. Kung nagkamali ka, kinokorek ka, huwag mong sabihin. Kasi po, may mga pastor po akong kinorek ko dito, wala na sila ngayon. Sinasabi nila, ang dami naming ginawang mabuti, pastor, isa lang yung ginawa naming mali.
Kasi wala pong ganun sa Bible na pwede mong ipagmalaki yung mali mo dahil gumawa ka ng mabuti. Dahil yung paggawa ng mabuti, hindi naman galing sa atin, galing sa Diyos. Kalakasan, biyaya ng Diyos. Si Moses po ang pinakamagandang example dito. Si Moses ginamit ng Diyos. Iba't ibang milagro ang nangyari. Nagkamali ng minsan si Moses dahil hinampas niya yung bato para lumabas yung ano. Sa galit po niya, sabi ng Lord, kayo ni Aaron, hindi na kayo makakapasok ng promised land. Pero hindi nagreklamo si Moses dahil alam niya banal ang Diyos. Same thing po, ano man ang ginawa po natin, tulong natin sa kapwa natin, ano man yung binibigay po natin, tithes and offering, first fruits po natin, hindi natin pinagmamalaki sa Diyos. Bagkus pinapasalamatan natin ang Lord, pinagpapala tayo kung bakit tayo nakakatulong at nakakapagbigay. Amen? So dapat manatili po ito. Yung Lord, unworthy servant kami mo po, Ginoo, gagawan mi mo po, kung nano'y tang pagawayo. Amen. Dapat maunawaan po natin to. Hindi po yung magmamalaki tayo. Nagtatight naman ako sa church na yan, nagaganito. Alam niyo po, isang ugat lang ang pumutok sa utak po natin, wala ka nang magagawa. Biyaya ng Diyos kung bakit ka buhay, kapatid. Biyaya ng Diyos kung bakit ka nakakapagtrabaho. Biyaya ng Diyos kung bakit ka pinagpapala sa iyong negosyo. Kailangan ibalik sa Kanya ang lahat ng kalwalhatian. John 10:27, my sheep, listen to my voice. Kung talagang mga tupa tayo ng Diyos, nakikinig tayo sa Kanyang salita, I know them and they follow me. Hindi ka lang nakikinig, kundi sumusunod ka kung talagang ikaw ay tupa at hindi kambing. So true sheep will always trust and obey the Lord. Amen. Lahat ng tupa ng Panginoon magsabing, praise the Lord. Sige po, palakpakan natin ang Lord.